Pass. Sabaan yung sige po. Tad 33 na. 33 na. Ikaw ano mo bigay pass? I-introduce mo pa rin siya, di ba? Ako na magbigay. Sige. Start Kaya lang hindi. Sara na. Sige. Sige po, habang naghihintay po tayo, pwede po tayo mag-move forward pa po once more sa mga empty spaces, lalo na po yung mga nasa likuran. Marami po tayo dito mga empty spaces sa harapan na wala pang nakaupo. Meron po tayo dun for table 10. Apat lang po kayo, no? Meron po tayong available seats po sa table 10. See, from the table 18 po, pwede po kayong lumipat sa table 10. Yes. Ha? Hindi pa nakasama. Pero ito, bigay ka na. Okay, mag-do 5 minutes or... Apo, mag-senyas na lang po.
sorry po. Wala, di ba? Mga 1:45. Gusto ibabalik ko rin. 1:45 siya ulit. 1:45, ibabalik ko dito. Bubuksan na. Kasi babalik na yung mga ano. Ayan po, no? So magandang hapon. Good afternoon, room 1. Tayo pa yung group 1 kasi tayo nauna. Charot. Good afternoon po ulit, no, room 1. Kamusta naman po na ating lunch? Tayo po ba ay nabusog sa ating kinain? Yun, no? Masarap marinig na nabusog ang lahat. Yan. So, muli po, welcome po sa ating breakout sessions for mental health and resilience. Yan. So, maraming salamat po sa pagpili ng ating breakout session ngayong araw kasi alam po natin, no, sa dami ng nangyayari sa panahon ngayon, stress sa work, social media, pag-aaral, family, no? Napaka-importante po ng session na to para sa atin. And the session focuses on our emotional well-being. Ang goal po natin for today ay to provide practical insights para maging emotionally healthy individuals po tayo na hindi lang tayo basta nag-survive, kundi nagtathrive, grounded sa ating faith. Tayo po ay makikinig na mabuti dahil ang ating pong speaker is uniquely qualified for this topic for he holds professional diploma in family ministry and pastoral counseling, and he is the senior pastor of Life Source AG. Let's give a warm room 1 welcome to our speaker, Reverend Dr. Sul Del Rosario. Microphone? Ito. Hello. Alright. Meron bang room to welcome? Okay. Sige, magandang umaga sa inyong, magandang hapon sa inyo. Nakakain na ba kayo? Oh, so, mentally healthy na tayo. Okay na. When you're stressed, you eat. Or yung iba naman nag-stress eating. Anyways, I think, just as I told this morning, I think yung topic ng mental health is no longer taboo in many settings, no? And papalagay ko as Christian community, we're able to somehow have a better appreciation of mental health issues. Unlike before, nung panahon namin, you don't discuss mental health issues kasi sa demonyo lahat yan. Ayun lang naman ang simplistic answer doon. Meron po akong naiisip, hindi sa demonyo yan. Well, we understand that the devil can influence us, no? Pero mahirap naman. Minsan nga nai-imagine ko si Satan na nagkakamot lagi ng ulo eh. Kasi ako na naman ang napagbintangan But siguro ang pinakamaganda nito, we would like to think na the Lord has given us the capacity, the facility to actually make decisions for our own. At the same time, alam din naman natin that the Holy Spirit is there and the spiritual realities ay nandiyan naman. So siguro, magte-take tayo ng backstep muna and just try to look muna into our own, sabihin nating responsibility sa mental health issues natin. Ano? Sabihin natin, totoo, may tulong ang banal na spirito sa atin. Pangalawa, pwede rin tayong influensyahan ng mga evil spirit. But dun muna tayo po sa discussion na tayo po ay in charge sa atin pong mga emotions. Okay? Kasi if you are not responsible for your own emotions, mas nakakatakot yon. Baray mo, nasampal mo isang tao, tapos sabi niya, hindi ko sinasadya. Meron talagang isang kapangyarihang lumukob sa akin at nasa kita ng ganyan. Mas mahirap yatang i-resolve when you do not take accountability for your actions. No? So dun muna po tayo. It doesn't really sound like too spiritual, pero integrated naman po tayo. Body, soul, spirit naman. So whether it's a body issue or spirit issue, it actually affects the whole you. So ang aking session po is on mental health and resilience. Napaka-unique nitong journey ko sa pagiging family counselor. Alam niyo kung bakit?
I was actually thinking of helping to build up our church then. I was with ICS at that time. At sabi ko, papasok ko sa family counseling. Well, marami naman ako natutunan. Ang isa sa natutunan ko, sabi ng counselor ko, uy, depressed ka na. Uy, burnout ka na. Sabi ng isang counselor ko, kasi yung setup po namin sa Ateneo, yung lahat ng mga reflection paper namin dumadaan sa parang pinaka-therapist namin. So nababasa niya lahat. Sabi niya, I'm wondering, Pastor, with all the things you wrote about in your reflection paper, I'm wondering how you're dealing with your anger. Sabi niya, anong anger? Sabi ko, anong anger? Sinong galit, ha? Anong anger ka dyan? Lahat yung pinagpipray lang namin, walang anger. And then sabi ko, oo nga, may mga anger issues nga pala ako. And then, I mean, people here, some people here that I work with, ganyan din ang sinasabi sa akin. May mga panakot, yung mga panahon nila, Pastora Kit, we were working together. I remember one of our staff, sabi niya, sige kayo, pag nilapitan kayo nung boss namin, naku, maghanda na kayo. Because I really had anger issues at that time, no? But anyway, I think the other dynamic during that time is, I wasn't really aware na meron palang dapat sana mga signals that I should have that I should have considered more seriously. At hindi siguro natin to dapat i-dismiss as, hindi, ginugulo lang tayo ni Satan. Well, totoo naman yon. Yun naman talaga siguro ang role niya sa buhay natin. Ano? Pero again, we take responsibility for our actions, for whatever we think in our heads, and for our behavior as well. Okay. Puntahan muna natin, ito po, understanding young adults and mental health issues. Wag na natin yan. Ayan lang nagpapapayapa ng aking buhay, ang aking asawa. At ako naman, ang gumugulo ng buhay niya. The feeling is mutual. Alright. So, understanding mental health, marami yan. And you have your notes naman. Nandiyan din po yan sa notes po ninyo. Pero, young adulthood is a season marked by transition. Siguro ganito natin gawin muna, no? I'd like us to have an activity first. Gusto kong i-imagine ninyo yung inyong primary responsibility as a load that you need to carry. So, i-imagine natin, since inyo yung nakaranas ng mag-pantomime o mime exercises, kunwari po mga mimers tayo. Sige nga, paano ba kumain ng mga mimers kanina? Ganyan lang? Hindi kayo nagbubuhat ng kutsara? Wala ba kayong konting ka-action-action man lang sa inyong mga... Ibig mo sabihin, nakipagtitigan ka lang doon sa kapagkain kanina at nabusog ka? Yung iba ganon, yung iba ganon. Pero kung sabihin natin na meron tayong daladalang load, at yung load natin, that is the primary responsibility that we have. It could be ministry load, it could be family load, it could be a personal load or a work load. Una, gaano kalaki yung load? Sige nga, pakita mo nga sa katabi mo. Gaano kalaki yung load mo? If you're talking about your primary load, whatever your primary load is, ganyan ba? O baka naman sa inyo, wala yan, sisiw lang yan, nako, maliit na bagay. So how would you demonstrate the size of your workload? Sige nga. Ayan, alright, very good children, very good. Now, kung ganyan kalaki ang load mo, paano mo dinadala yan? How are you carrying it? Sige nga, yung iba post pa talaga, nakaganon pa. Alright? Paano yun po dinadala yung load ninyo? So meron kong load, alright? And then I'm carrying the load. Pakita nyo nga sa katabi nyo how you're carrying the load. Again, depende. Iba sa inyo ganyan. Iba talaga ganyan na. Now, ang gawin natin ngayon, paano kapag meron pang ibang loads? Meron ka kasing primary load, yun talaga yung engagement mo, perhaps 8 hours of the day, dun ka talaga nakatingin, like work. 8 hours a day kung natural work setup ka. Pero on top of the workload, meron ka pang ministry load. Pagkatapos, meron ka pang family load. Meron ka pang personal load. Buti na lang, wala kang love life load. Alam mo, mabait ang Panginoon sa mga wala pang love life, di ba? Inggitero lang kayo, pero mabait ang Panginoon sa inyo. Kasi this would have been more taxing, di ba? Napakahirap nito. So ang tanong, meron ka ngayong primary load, meron ka pang additional load, gaano ba kalaki yun? Ang question, paano mo dinadala ang lahat ng yan? Well, some of us have learned to be strategic. Natutunan nating mag-juggle. Hindi ko nga lang alam kung paano ba yun. Malaki, tapos maliit, i-juggle mo nga. So, pakita mo nga sa katabi mo, paano mo ba ginajuggle o dinadala ang mga
current loads mo? Beginning with your workload na ganito kalaki, tapos yung mga maliliit kang load, how are you carrying them all together? Paano ba? Sige nga po. Alright. Isa sa ulo, isa sa ano, meron pa sa paa, nakaganon pa. Di ba? But some of us, again, we have learned to be strategic. Ibig sabihin, we were able to adjust. Kasi ang rule po, kung masyadong mabigat yung load natin, and then we don't feel like yung resources natin ay enough, most likely talaga magta-topple down tayo. At ang mahirap po sa atin, hindi po natin pinapalitan yung mga depleted na mga resources natin. So, para sa atin, nakatulog ako, okay na. Basta nakakagalaw ako. We don't really take rest as something intentional. Okay, so pag pinag-usapan daw natin, sabi young adulthood is a season, yan, marked by transition. Okay? Sabi daw dito, it's a generation na nasa crossroads. And most likely heavier ang responsibilities mo ngayon. These changes often bring increased emotional pressure. So, you are a generation in transition. Tingnan niyo po yung katabi niyo, galing sa pagkabata, papunta sa pagtanda. Di ba? Transition yon. You just came from youth, now ang tawag sa inyo, dinagdagan na ng young adulthood. So sunod dyan, middle adulthood, wala nang youth. Kaya tapikin niyo po yung katabi niyo, tumatanda ka na, tatanda ka na rin. Ayan, alright. But, so transition po yan. However, yung iba po, they appear to be functioning, pero yung iba, outwardly at internally, they carry anxiety, discouragement, and fatigue. And mental health challenges in this stage are not isolated conditions. At siguro maganda, mag-reflect lang tayo saglit sa Biblia. Pag tinignan mo ang Bible, meron palang space ang Bible for lament. Meron palang space ang Bible para magpahayag ng saloobin sa Panginoon. And I think for those of us who grew up, especially in very rigid environments, na ang spirituality mo ay dapat to a point na hindi ka tinatablan, hindi ka nagkakaroon ng kahit na anong anxiety kasi sumunod sa Trinity, pang-apat ka, di ba? Ganun ka kagaling at ganun ka katindi ang superpowers mo. Parang you're close to becoming divine, di ba? Kurutin nyo nga po yung katabi nyo, kurutin nyo lang. Huwag nyo pong pigilan hanggat hindi umaaray. Sige lang. Pag umaray na, sabihin nyo, ay, tao ka pala. And I think that's the reality na gusto kong iset lang sa atin. Quite exaggerated, pero tao tayo, merong threshold tayo, may hangganan lang tayo. No? Tapos sabi dyan, like a biblical lens for understanding our inner struggle. Psalm 42:5, sabi ng psalmist, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. It's actually a self-talk. Pero itong self-talk na to is actually confronting yung nararamdaman ng psalmist at this time. At ang sinasabi niya, ilagak mo ang pag-asa mo sa Panginoon. Kasi at that point, it was a moment of struggle. He knows in his head what needs to be done, but that's not the current reality for him. At ganun din siguro tayo. Naalala niyo ba si Elijah? After nung kanyang milestone na talagang nagpababa ng apoy, nang mula sa langit. Tapos nung nalaman niyang hinahabol siya, na-depressed. At ang sabi niya, ito ang mga linya ni Elijah, parang linya mo rin, I have had enough, Lord. Ako na nga lang mag-isang natitirang propeta dito. Take my life. So pag inisip mo, may pagka-suicidal din pala itong si Elijah. No? And then of course, ang Panginoong Jesus, Matthew 26:38, talks about this, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. In Gethsemane, Jesus expresses deep emotional anguish while remaining surrendered to the Father. And deep distress is not sin. It can coexist with obedience and faithfulness. Mabigat po yun, ano? Kasi ang Panginoon, sabi niya, if this cup be taken from me, not my will, but yours be done. Ibig sabihin, He's about to undertake an insurmountable task. Napakabigat nito. At kung siya lang ang tatanungin, wag na daw sana. Pero hindi sa kanyang kalooban ng masusunod. So ibig sabihin, dumaan ng Panginoon sa isang emotionally exhausting experience at pwede pala yun. Pwede palang ganon, no? Na nakakaranas po tayo ng emotional exhaustion that is not necessarily sin. It can coexist with obedience and faithfulness. So some of us, I think, yung iba sa atin is faithfully doing our job. Yung, alam mo yung kailangan kang umattend ng practice ng praise and worship,
kahit hindi alam ng mga kasama mo, wala ka pang tulog dahil nagpasa ka ng report, pero kasi ayaw mo naman na hindi ka maging faithful sa calling mo, di ba? Tama ba yon? Alright, parang nakakatulog na kayo. Matulog na lang kaya tayo. Yun na yata ang pinakamagandang, pinaka-practical na paraan para pag-usapan ng mental health. At Philippians 4:6 and 7, do not be anxious about anything. Again, parang napaka-imposible. At ang sabi nila, yung isang understanding daw ng anxiety is similar to choking yourself. Pwede mo bang sakalin ang sarili mo? Ang tanong, may nabalitaan na ba kayong namatay sa sakal sa sarili? O bakit wala? Subukan nga natin ngayon, mamaya. Hindi tayo titigil nitong session hanggat walang bumibigay sa atin. But in reality, that is an impossibility. Bakit? Kasi pag sinakal mo yung sarili mo, siguro utusan ng brain cells mo yung mga hands mo na iloosen yung grip. At hindi ka talaga makakasakal ng sarili mo. Tama po ba? Pero tingnan mo yung katabi mo, napakagaling mag-worry niyan. Napakagaling maging anxious. At yung iba sa atin, I think, we were created by God with so much imagination na we think about multiple outcomes. Napaka-creative natin. Naalala niyo yung napanood niyo ba yung Inside Out 2? Nakita niyo ba kung paano pinortray si anxiety? Hindi mo alam kung nakangiti o nakasimangot. And that is actually a depiction, at that's coming from the idea na minsan, if you're thinking more about the outcomes and you're not sure kung alin ba dito talaga ang favorable para sa'yo or alin ba dito ang most likely na mangyayari, nagkakaroon ka ng anxiety. And by that, you're actually choking yourself na sinasakal mo ang sarili mo. Sa mamaya po, may pa-contest tayo, ha? Ibabalik po ang registration kung sino man ang successfully makasakal ng kanyang sarili. By that time, di mo na rin mapapakinabangan yun. At least binalik sa'yo, di ba? Yun nga lang, dedo ka na. But understanding mental health, Scripture is deeply aware of human emotion. Okay, set na natin yan. Now, ano-ano pong mga pressures ang meron kayo? Emotional pressure. I just want you to makasiguro, gamitin nyo lang yung mga ballpen ninyo o kaya kahit isipin nyo lang, anong mga emotional pressure ang meron ako ngayon? So, let's think of pressures as load or weight. Ano-ano ba yan? Ano-ano ba yung weight na yan? Alright? You're stressed if you feel the weight. Okay? Na-stress ako kasi, pero hindi mo alam kung yung, okay, sabihin na lang natin ganito. This is how we usually explain it, no? Meron kang outcome na tinitingnan o merong danger, tapos merong outcome, and you don't know if the resources are enough kung kaya mo bang ma-resolve yung danger. Sabihin na lang natin ganito, no? Naglalakad ka, supposedly you're out for a walk and you're enjoying the trees, and then biglang may lumabas na bubuyog. Andiyan ang bubuyog. Naisip mo, baka kagatin ako. At hindi ko alam kung ako ba kung tatakbo ako, baka maabutan pa rin ako. So at that time, you're actually stressed. Na-stress ka. Bakit? May potential harm and you don't know if you have the resources to cope with the harm. Nakuha mo? Kaso, pag uwi mo sa bahay, wala ka na sa labas, nakatakbo ka na, pagpikit mo, nakita mo yung bubuyog na kangiti sa'yo. So naninervyos ka, nako, baka pumasok yung bubuyog dito. So hindi ka lang stressed at that time, you could actually say that you're anxious at that time. No? So ang anxiety doesn't have to be real. It could also be imagined. Halimbawa, pinagtataguan mo yung pinagkautangan mo. Hindi successful ka naman, pero pagpikit mo, tsaka nung natutulog ka na, siya ang laman ng panaginip mo. So na-anxious ka na at that time. Ang tanong, ano-ano ba yung mga nagbibigay ng anxiety sa'yo? Baka pwedeng ilista mo lang, ano? And then, some of us, of course, hindi ko napapalista yung hidden struggles. Otherwise, alam na nung katabi nyo. Kasi yung katabi nyo, nangungopya sa mga answers mo eh. Di ba? Pag hidden yan, hindi na nga hidden. What are the hidden struggles? Now, again, these are things na tinatago mo. I don't know for what reason. Maybe you're afraid that other people would know na may ganito kang struggle. O kaya naman, baka minsan nagpo-project tayo ng image na hindi talaga ako tinatabla ng kahit na anong problema. Pero yun lang yun. Projection lang yun. Alright? That's a mask. That's no different than a mask. And of course, interconnected patterns. Yung mental health natin, there's always a relationship ng ating thoughts, ng feelings, at ng behavior po natin. Kalimitan,
Halimbawa, nagalit ako. Ang anger is actually a secondary emotion eh. Nagalit ka kasi inubusan ako ng pagkain itong matakaw kong katabi. So may dahilan bakit ka nakakaranas nun. Ang tanong, are you aware of the underlying reason? So I'd like you to think about, siguro mag-ano muna tayo, no? Okay, dito makita natin, the inner struggle could be an honest struggle. Sabi dito, names emotional distress. Baka naman talaga exhausted ka lang. O kaya naman there's a deep anguish. Valid po yan. Ano? Hindi natin ini-invalidate yan. O kaya naman, you bring your anxiety to God so that you could receive yung inyo pong peace na promise ng Panginoon sa atin. Ang question lang, ano usually, itong pinaka-recent pong struggle mo? What was the nature of that? Ano ba yon? Was that an honest struggle? You feel stuck at certain point ng spiritual life mo, or perhaps there's a problem na talagang hindi mo alam kung paano mo lulutasin, then that could be the honest struggle. Exhaustion is like you've won so many battles. At akala mo okay na, pagkatapos meron pa pala. Napagod ka. Not that you're actually losing, you're exhausted even from victorious na episodes mo. Pero this time around, parang hindi ganon. Ano? Deep anguish, parang alam mong kalooban to ng Panginoon, pero parang ang hirap-hirap yata talaga. O kaya naman, yung anxious ka at alam mong kailangan mong dalhin yan sa Panginoon. So siguro, baka pwede lang dyan sa katabi mo, whatever you're comfortable to share, ha? Kung ano yung, wag mo na ikwento na, alam mo, 7 kaming panganay mula sa anak. 10 ang asawa ng tatay ko. Wag na po. Hindi na po natin kayang i-handle yan ngayon. Baka that's too much for this session. Just anything that has caused you stress. And it could be an inner struggle, o dahil hidden nga, baka hindi mo naman i-share. Pero, how would you analyze that? Was that an honest struggle? Was that coming from exhaustion? Or is that a deep anguish na naranasan mo talaga? So, maikli lang po, dyan sa katabi ninyo, wag nyo na pong i-share sa buong table. Dyan na lang sa katabi mo. Alright? Kasi yun yung pinaka-least na marites sa lahat ng mga nasa table. Alright. Sige po. Share a bit about a struggle that you had recently and try to analyze where is that coming from. You don't have to tell how you resolve it. It may still be a burden at this time, but just name it and try to understand what is that. Okay, last 2 minutes to share.
Okay. Now let's try to be more specific dun sa mga issues natin. Yan, pwede po bang Ayan, alright. A muna tayo. Okay. Nandyan din po sa notes ninyo. Maari po na yung mga mental health issues natin are related with our moods or emotions natin. Ano? Something that you feel. Yung iba sa inyo, hindi kasi may period ako ngayon. No? May mga mood swings tayo. I think acceptable po yan. Ang problema po, kapag yan ay naging persistent over time. Yung constant mood shift ay hindi maganda. Kasi pag ganyan ka ng ganyan and you're coming from one pole to another, baka hindi na maganda yan over time. So ang problema dito is yung, is it now becoming chronic? Is it now really taking a longer time at parang pattern na siya? So number one, emotional and mood distress, depression and dysthymia. Dysthymia is persistent low mood, reduced motivation. Ay, kakain na naman ako. Parang ayoko na naman kumain. Kasi naman. Sino sa inyo yung parang hinihila mo yung sarili mo para gawin ang isang bagay? Di ba? Punta na naman ako ng church. Makikita na naman ako, i-rebuke na naman ako ni pastor. Tapos gagamitin na naman ang buhay ko bilang example ni pastor para ayoko nang dumating. So, palagi ko traumatized ka. Alright. Number 2, anxiety disorders, general anxiety disorders, no? Actually, merong 9 markers yan. Pag nakakuha ka ng 5 doon sa 9 markers na yan, like suicide ideation, laging nag-iisip na, suicide ideation na isip mo pa lang, hindi mo pa naman pinagplanuhan. Pero dumadaan. Alam nyo, meron akong isang mental health seminar na ginawa, and then somebody approached me. Sabi niya, Pastor, ako po'y tumalon mula dun sa building namin. Sabi ko, ano ibig mong sabihin? Sabi niya, kasi po, I feel like I'm a loser in many things, no? So tumalon po ako mula dun sa building namin. So what happened? Grace na lang po ng Panginoon na nakarecover ako. In that same seminar, somebody came to me, sabi niya, you know, my son is working, but now he's just at home. Anong nangyari po? Kasi uminom ng insecticides. Eventually, hindi nag-carry out yung kanyang suicidal ideation. Merong isang time, I think it was may isang senator, I think Risa Ontiveros, na nagpo-push ng mental health issues noon. At yung in-interview niya, hindi ko alam kung matatawa ako, maiiyak ako eh. Kasi sabi niya, tumalon po ako dun sa building, pero nabuhay po ako. Bakit ka naman tumalon? Kasi lagi na lang po akong palpak. Pati nga po sa pagtalon ko, palpak ako. Sabi ko, parang nag-conflict ako doon. Parang hindi ka ba dapat masaya at buhay ka? Pero totoo nga naman. Piski nga ba hindi siya dapat pagtawanan, alam mo? Pero nung narinig ko yun, sabi ko, hindi ko alam kung maaawa ako, matatawa ako eh. Sabi niya, nagpakamatay nga po ako, pati ba naman doon sa attempt ko, hindi pa rin ako talaga nagtagumpay. But yung iba po sa inyo, siguro, again, and then the one that's really close to me was an example ng aking pamangkin. No? Yung pamangkin ko is, ano po yun, pamangkin ng asawa ko. Asawa ko na doon sa SNF booth. Yun po ay psychiatrist. Then all of a sudden, tumawag sa akin. Sabi niya, Tito, I need to talk to you. Kailangan ko lang mag-debrief ako. Bakit? Kasi isang kasamahan ko na psychiatrist din, nagpamigay ng Starbucks. Tapos maya-maya minarinig na lang kaming tumalon. Doktor po yun, no? So don't ever think na even if you're professional, you're exempted from it. Even Christians, I think, no, kinakailangan pong mas maging wider yung pagtingin natin dito, no? So anxiety disorders, again, you feel like there's a sense of nervousness na yung iba sa inyo, sino po sa inyo yung parang pag pinatawag ka, bibigyan ka ng microphone, parang hihimatayin ka na lang bigla. Tingnan natin. Yung unang yumuko o unang tumingin sa taas, most likely takot yun sa tao. But there are those of us, ako po talagang siguro sinanay ako ng Panginoon. Nung bata ako, lagi akong noisy, pinakain na ako ng papel, pinakain na ako ng chalk, binato na ako ng eraser ng teacher ko. Isipin mo, ni-redeem ng Lord lahat ng yun, magpapastor pala ako. Ginamit yung lahat ng kadaldalan ko nung bata ako para lamang sa... So I think sa akin, siguro normal na sa akin ang humarap ng ganito. Pero yung iba po sa inyo, makita pa lang na, sino po magsasalita dito mamaya?
Naku, nalulusaw na kagad at talagang kailangan mo na tumawag ng 911. Yun po ay maaring social anxiety, no? You're not having the confidence to express yourself at nagsisimula ng magpanik ka. Okay, bipolar disorder, medyo mahirap po ito kasi kaya nga to bipolar, dalawang poles. Kaya nga pag naging chronic yung iyong mga mood swings, baka po bipolar ang magiging disorder ninyo. Yung masaya ka ngayon, ang saya kaso ito, episodes. Hindi yung iba, hindi ganon. Merong isang drummer that was reported to have made suicide kasi ngayon hindi mo daw pwede sabing suicide attempt. May political term sila, politically correct term, no? But anyways, ang sinasabi ng asawa niya, merong season ng mania. Ang saya-saya niya, very productive siya, and then may season ng depressed siya. And usually it lasts for days. At kaya siya bipolar kasi nagsiswing from one pole to another. Kaya pag ikaw masyadong hindi ka regulated sa emotion mo, tawa ka ng tawa, tatawa ka na naman, sabi mo, ingat ka ha. Ingat ka ng konti. Try to manage more your moods. No? Some of us may have experienced stress. And ako, the way I look at stress, sino po ang may mga water bottle dyan? Kahit po sino sa isang table lang may water bottle. I want you to think of traumas as stresses or pressure na nilalagay mo sa water bottle. Nung bata ka pa, physically abused ka. So medyo malaki-laki yan na dent. Tama? Kaso verbally abused ka, and maybe some of you may have experienced sexual abuse. Pinakamahirap yan. At yung iba po na medyo common sa mga churches natin, na kahit anong deny natin lumalabas, spiritual abuse. Mas nakakatakot yan because it's in the guise of, dinidisciple kita kaya ginagawa ko lang anong tama para sa'yo. That is spiritual abuse. If you use more authority than what is needed, then that could be a spiritual abuse. Ang sinasabi, whether it's physical, verbal, sexual, spiritual abuse, posible daw ang tao ay makaranas ng long-term effect nito at ang isa daw ay trust sa ibang tao, particularly sa intimate partner later on in life. So may mga studies na nagsasabi na yung mga adverse childhood experiences which acts like trauma. At isipin mo po yung bote nakadent ng ganyan and over time, hindi bumalik sa dati. This is how we could consider yung trauma. Madami po tayo niyan. Ako meron ako mga triggers sa life ko eh. Yung nanay ko kasi nung bata ako, pag nagalit yun, sasabihin, mga inutil kayo. Kaya niya lang nasabi yung kasi gising na siya ng alas 4, kami alas 6 tulog pa. No? So, very rigid yung ano sa bahay. Madalas ko pong sabihin, eto hindi to taba, pasa ito kasi binubugbog ko ng nanay ko dati. But it actually created a lot of emotional trauma. And trauma is like scars. If you're traumatized, it stays there for a long time. So kahit na matanda ka na, nagkakaroon ka pa rin ng impact yan sa inyo. Of course, PTSD, post-traumatic stress disorder, kapag kayo po ay dumaan sa isang, halimbawa, kahit yung lindol lang na hindi mo inaasahan. Tapos kahit napaka-ano naman, dahil sobrang nayanig ka, konting galaw lang, huy, baka lumilindol. Dumaan lang pala si Pastor Sur. Okay tayo. So, okay pala yun. So, that is PTSD, no? Burnout, yung iba sa inyo have been working since you were in college. Hindi nga lang siguro actual work, pero the amount of work that you put into your studies, para talaga kayong grabe, dahil pa may full-time job. Hanggang sa nagtrabaho kayo, tingnan mo yung katabi mo, bida-bida kasi gusto magtrabaho agad. Walang pahipahinga. Gusto ko talaga mag-aral. Gusto ko talagang okay magtrabaho. Walang pahipahinga. Ayun na, burnout kayo. Kasi ever since, you've been really giving more than 100% into what you're doing and eventually emotional exhaustion caught after you, no? Next naman, ito, maladaptive. Maladaptive is, yung behavior natin ngayon is now affected. Some of you, suicidal ideation. Young people, 15 to 24, sabi ng Philippine Statistics Authority, including young adults, remain among higher risk groups for suicidal thoughts. At alam niyo ba, isa sa mga lumabas na mga data, ayun daw palang kahit hindi nag-like dun sa kanilang post, is already enough para ma-depress ako. Nobody loves me anymore. Bakit? Kasi nag-post po ako, wala po man lang nag-like dun sa post ko.
Pag inisip mo, napakababaw naman itong ano noon. Pero baka sa akin bababaw, baka dahil sa pinagdaanan ko, pero contextual po ang pain ng tao. Hindi mo pwede sabihin, malaki sa bituka yan. So you have to actually validate that as how the person sees it, no? Non-suicidal self-injury, hindi ko po alam kung ang dati iniisip natin, yung paglalaslas is a form ng suicidal ideation or suicidal attempt. In many cases, ang paglalaslas pala ay paglalabas ng sumasabog na galit. Dahil pag galit ako, naghahanap ako ng way to release yung aking anger. So, nasubukan niyo na bang maglaslas na mahinahon? Siyempre, una, hindi niyo naman nasubukang maglaslas. Pero isipin niyo ako, mahinahon ka tapos naglalaslas ka, galit na galit talaga ako. Palagay ko hindi yun magmamaterialize. Kalimitan, galit ako. Usually may force, no? Kaya ganyan. And it's actually sumasabog yung tao. So that is considered non-suicidal self-injury. Substance use and behavioral addiction. Gaming can also be classified, excessive gaming. Malalaman mong addiction because you could no longer resist it. Naapektuhan na ang functioning mo and it's actually parang chronic na, no? And then, eating disorders. Okay, next topic tayo. Anorexia, bulimia, binge eating. Iba sa atin, stress eating. Alright? Okay. Another is, yung iba pong mga causes ng struggle has to do with identity. Ito po mahirap. And yung po mga nag-i-struggle, for example, sa gender identity problems, o kinaklasify na gender dysphoria, could be classified here. Ano ba ako? Saan ba ako? I've talked to several young adults who have been jumping from one job to another, at ang naging cause ito sa kanila is self-doubt. Kasi wala silang napapatunayan. Sabi nung isa, sabi po ng nanay ko, wala po akong natatapos. Oo, ngayon, totoo po siya. Bakit? Kasi pa-jump po ako ng pa-jump from one work to another. So, even that could actually cause young adults to have mental health problems. Relational difficulties, you're having problems with your partners, with your friends, and you're having difficulty trusting other people. Ito naman, digital and social pressure. Everybody wants to be like somebody else, especially yung nakikita nila. Buti ka pa, nakapunta ka ng Japan. Ako, Gapan nga lang, hindi ko pa napupuntahan. Yung buti ka pa culture, buti ka pa. That is comparison culture, basically. Alright, and letter E, of course, economic stress. Tingnan mo yung katabi mo, walang pera yan, kaya masungit. Di ba? Alright, number 2, mental health stigma and limited access care. Again, there was a time, ang Filipino, I don't know, meron tayong mga words na topak. Meron tayong mga actuations na, ay, ano yan eh? Tapos may tililing. Meron tayong mga sa culture natin, ay ano yan, nahipa ng hangin. Nahipa ng hangin kasi hindi mo alam kung anong nangyari. Tumatawa lang kanina, biglang nakasimangot na naman ngayon. So hindi natin maintindihan, tinatawag na lang natin nahipa ng hangin. These are cultural indicators na malalim ang pagkakabaon ng social stigma sa atin kasi we have labels for that eh. Imagine mo, kaya nga ayaw kong pumunta dun sa doktor kasi baka sabihin may tililing ako. That already exists in your consciousness even when you're young. So that can contribute to the social stigma. And of course, marginalized, no? If you're marginalized, associated with elevated mental health risk din. So punta po tayo, kasi mabilis lang itong ating session dapat eh. Ito po sa resilience, at ito na naman ako sa aking pagkaka-acrostics. Minsan acrostics hindi kaya pilit. Sana ngayon hindi ito pilit. Anyway, building personal resilience. Anong gagawin natin? Alright? So, ang resilience, maganda yung, I think I would like to take from Walsh's definition ng resilience. Resilience daw is bouncing back after an apparent failure, but you are stronger now and you learn better. Mas marami ka daw learning out of your negative experience, no? So tingnan po natin, yun naman ang hinahabol natin, yung recovery. So paano ba natin ididilang lahat ng ito? You have to reframe your story. Reframe, or mas kilala sa making meanings or meaning making. Tingnan nyo nga po yung inyong tubig dyan sa baso. Hanapin nyo nga yung baso na may pinakakakaunting level ng tubig dyan sa inyong harapan.
How would you describe the level of water? Kaunti na lang? Malapit nang maubos? Or, uy, buti may laman pa? What is the difference between the two? Yung isa, nakita mo, ano ba naman yan? Konting-konting tubig, uhaw na uhaw ako. Yung isa, parehas din ang nakita niya na level ng water, pero ang sabi niya, uy, buti na lang may laman pa. So, ano po ang kaibahan? The way you construct meaning. At mahalaga po yung reframing, di ba? Naku, ang dami kong peklat sa katawan, hindi na ako magiging Miss Universe. O kaya naman, uy, naku, mabuti naman, may peklat ako sa katawan, pero buti naman, magaling na ako. Alright? So, you're now seeing your scars differently, then you are now reframing. Okay? So, reframing or redemptive meaning making, we understand, nakikita na natin yung kilos ng Panginoon, at the same time, nag-iiba po yung ating pananaw. Yung coping natin ay na-a-adjust dahil naiiba ang tingin mo sa iyong sarili. Madalas ko po itong sinishare, yung scars. Ano po ang kwento ng scars mo? Tingnan mo nga yung katabi mo, tingnan mo nga kung puno ng peklat yan. Ako napakadami ko pong peklat. At alam nyo ba, most recently, naputulan ako ng daliri. Honest po ito. I was grounded for 8 weeks because hindi ko alam na infected na yung aking pinky toe. Tapos nasugatan, diabetic ako. I don't feel any sensation sa aking toes. Sabi ko, nagdugo nang hindi ko man lang alam na nasugatan ako. Pumunta na ako sa hospital. Sabi ngayon ng doktor, pagka x-ray, naku sir, kailangan na po nating putulin ang daliri. Sabi ko, bakit po putulin? Nagdudugo lang. Hindi niyo ba alam na 4 weeks na kayong may infection? At sabi niya, yung blood ninyo nasa 270, nagti-300. That actually exacerbates yung condition ninyo. We really have to cut it, otherwise may infect yung pinaka-toe ninyo. So wala kang choice. Wala kang choice. Pagkatapos kong maputulan, nakita ko yung daliri ko. Naku, nalungkot ako. Kasi po yung daliri ko dito, may smiley po yung kuko nun eh. Wala na siya. I really felt, ay grabe naman. Nag-sink talaga yung pakiramdam ko. But after that, anong gagawin ko? Mag-walling ako, wala na akong pinky toes. Ano pong gagawin ko? Magagalit ako sa mundo? But then I started to see kung makakalakad ako. And then when I was able to stand up, bigla akong naisip, oh praise God, buti naman nakakalakad pa ako. So I think I was able to see it differently. Pero wag po sana natin itong i-confuse dun sa toxic positivity, ha? Yung toxic positivity, minsan maraming Kristiyano ganyan. Uy, alam mo may problema. Uy, at least buhay ka pa. Yung mga at least na yan, minsan hindi maganda. Alam mo may pinagdadaanan kami problema. Well, at least, nandiyan yung isa't isa para sa'yo. Minsan yung sobrang positivity, minsan out of place. Kaya sabi mo sa katabi mo, wag masyadong OA ha, pag nag-i-encourage ng ibang tao. Sometimes, yung iba pa sa inyo, ang galing-galing mag-quote ng verse. Kasi po naranasan ko to, wag kang magalala. Ang sabi nga ng Bible, all things work together for good. Baka naman kinakailangan i-validate lang na, alam mo, mahirap talaga yung pinagdadaanan mo. Hanggang doon na lang muna. Wag ka na mag-reason out, wag ka na mag-rationalize. But, maganda po siguro, again, tingnan niyo po yung katabi ninyo. Pakita mo nga sa akin yung peklat na pinagmamalaki mo. What is the story behind your scars? What is the story behind your scars? Ano pong storya niyan? Ako, meron pa ako dito, oh. Siyempre, kukwento ko na naman yan sa inyo. Tatanungin niyo na naman kung anong kwento dyan. Chismoso kayo eh. Diba? But what is the story behind your scars? Sige nga po, banggitin mo lang. Etong scar na to dahil sa ako po, sa sobrang dami ng peklat ko, I was able to categorize them. Di ba? May categories na yung mga scars ko. Ito, ang tawag ko dito, peklat ng pagkakamali. Bakit? Nahulog ako sa hagdan. Nagkamali talaga ako. Umanyan yan. Ako, sakit niyan. That's one. No? Meron po ako naman dito. Ang dami kong peklat dito. Ang tawag ko dyan ay peklat ng katangahan. Bakit? 10 years old kami, tumigil yung sinasakyan namin. Sabi sa amin, magtulak daw kami. Di nagtulak naman ako. Nung umandar na, hindi naman kasi sinabing bibitaw pag umandar.
Simula rito hanggang doon nakaladkad ako, talagang butas-butas yan ngayon, di ba? Ang tawag ko dyan ay peklat ng katangahan. Ito naman po, ito medyo seryoso to, a scar of injustice. Bakit? Kasi yung mabait kong pinsan, 7 years old siya, 5 years old ako, sinindihan yung sako. Tapos pinasambot sa akin. Tanga nga, sinambot naman. Sinambot. Ayan, meron po akong peklat. Tapos ang masama pa nito, nagkita kami nung pinsan ko some 45 years later, kamakailan lang. Sabi ko, alam mo ba tong peklat na to? Ikaw may gawa nito. Ha? Ginawa ko yan sa inyo, mas gusto kong suntukin eh. Buruin mo, buong buhay ko, dala-dala ko tong peklat na to, tapos dinidinay mo. Nakakainis ka, daganan kita. Pero, ano man ang kwento ng peklat natin, I would always say this, I think, hindi na naman masakit. Naalala mo yung kwento, pero hindi na masakit. Ibig sabihin, magaling ka na. May peklat ka pa rin. Pero magaling ka na. So yun yung every time I remember yung concept na how the Lord turned our scars into stars. So this now become testimonies of God's healing. Ang tanong, do you see it that way? Nare-reframe mo ba ang sarili mo? Natitingnan mo ba sa ibang pananaw ang iyong karanasan? Alright? Engage your emotions. Be honest about yourself. Kailangan mo talagang i-pour out. And I think this is where our Christianity also is highly essential. That you are open to the Lord and honest before God. Totoo lang, alam na naman ng Panginoon ang feelings mo eh. Then why do you have to hide your feelings kay God, no? Pour out your heart before Him. Identify and name your emotions clearly. Ako ay galit. Bakit? I am frustrated. Why? Ang Filipino has this creative way of saying, kumusta ka? Okay lang. Depende kung anong ibig sabihin ng okay lang. Di ba? May okay lang na ayaw ko na lang usap. Minsan we just shut down people and just answer okay lang. Ang dami-dami po niyan. But ang kinakailangan po natin, think of the last time na nagalit kayo, or that you really had negative emotions. Ang magandang tanungin, what was the underlying reason for it? Ano yung nasa ilalim na reason? Ba't ganun ang iyong naramdaman? But engage your emotions, honest expression before God, and think about your support system. Sino ang madalas mong kausapin kapag ikaw po ay merong nararamdaman? Huwag lang sana mag-develop ng codependent behavior, ha? Kasi yung iba po sa atin, ang feeling natin, kailangan ko si ganito kasi meron akong problema. I actually have one counseling case now na every time he's down, he would call me. Ang dami ko rin naman pong ginagawa. And then I suddenly realized na parang defense, nagiging codependent mechanism niya yun to lean on somebody else. Then ako talaga, I have to stand on the principle na we have a set time para mag-usap kami, para rin maturuan din po siya ng boundaries. No? Very important po yan. Yung iba naman sa inyo, it actually makes you feel good kung kailangan kayo ng mga tao. Sabi mo sa katabi mo, mukhang ikaw may problema. Magpa-counsel ka kay pastor, ha? May mga tao sa atin na feeling natin, ako kasing discipler eh. Ako lang talagang makakasagot ng mga complex problem niya in life. So you want to actually assert yourself as somebody that should be needed all the time. Mukhang ikaw ang may problema. Mukhang meron kang problema sa validation. At ang validation mo nagmumula dun sa mas maraming lumalapit sa akin, mas ginagamit ako ni Lord. Baka hindi necessarily tama yon. Alright? Mag-ingat po kayo kapag lagi niyong gustong mag-counsel din ng iba, ha? Kasi nakakatakot po yan. No? Kasi sabi, hindi, natural counselor ako. I always say this, why do you want counseling? Ako, ang tingin ko po sa counseling ministry is septic tank ministry. Ministry kung saan makikita mo yung lahat ng baho ng tao. You would hear stories of adultery, stories of hatred. Tapos, ba't ba gusto mo makinig ng kwento ng iba? Tanong mo ayun sa katabi mo, Marites, ba't ba gusto mo makinig ng kwento ng iba? Yes, of course, we want to come alongside, we want to help, we want to pray. Ito pa, minsan nagagawa natin yan, ipag-pray natin si ganito, kasi atin-atin lang po to, ha? Nagkaroon po siya talaga ng affair sa isang tao. Sabi naman isa, ha? Kanino? Para mapag-pray natin. Ha? Halika, pag-pray natin yan. Sabi mo na sa katabi mo, huwag ka na magmamaangan, chismosa ka lang talaga.
Juicing-juicy talaga. Yung iba pa, habang nagte-text, confirm, kapatid, sila na nga. sa prayer meeting yan, ha? Nagbibigay ng update sa kanyang mga Kamarites Fellowship. But I think we need people who can support us, not to a point that we become dependent on them, no? And identity in Christ. I think this could never be overstated. I don't know if you still understand what happened to you when you accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Ako, I have a feeling, this is me as a preacher. Ang feeling ko, hindi na ganong na-emphasize yung pagiging born again. The reason why I'm concerned about that, kasi baka ang tingin mo sa Christianity ay pagpunta lang ng simbahan. Sabi ng Panginoon, unless a man be born again, no, he cannot see the kingdom of God. And that is something that only God can do. Nung ikaw po ay na-born again, nakakilala ka talaga sa Panginoon, sabi natin talagang nanampalataya ka, ang dami-dami pong identity ni Christ ang mas dapat mong maintindihan. You are adopted to the family of God, you have been justified, you have been regenerated. Ang dami-daming mga terminologies para lang sabihin na hindi ka lang pumasok sa isang simbahan. Ito ka kay Kristo, complete ka kay Kristo, you are adopted children of God, you have been justified from all your sins, ikaw ngayon have been sanctified. So all these are realities na dapat maintindihan natin as part of our identity in Christ. L is limit harmful influences. Yung iba sa inyo, in order to cope dun sa mga behavioral addictions or patterns na destructive, you turn to something else. Nagkakaroon lang po ng replacement yung atin pong addiction. Okay? So, then I invest in live rhythms. When I say rhythm, these are regular. There's a great wisdom to why the Lord said that we should observe Sabbath. Kailangan siguro nating ma-discover yun. At rhythm yun. Rhythm yun. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-break yung pattern na yun. So, kailangan talaga po magpahinga. No? Okay? And then, E, endure with hope. Again, si Pastor Ray, itong Pastor Ray, si GS natin, naringgan ko yan eh. Yun nga, yung mga Filipino daw ay may at least mentality. In a way, positive yun eh. Uy, nasunugan kami ng bahay, at least, buhay ka pa. Uy, nagkasakit ako, at least nakabangon ka. At least kahit paano nagpapakita ng resilience. Medyo hope-oriented. Wag lang po sanang masobrahan kasi na minsan nagiging toxic eh. And then, what would be, ako ang nahirapan ako siguro over time was to regulate my emotions. I'm not the type of person who can be calm in tense moment. And when I am not calm, that shows. Ang una nagpapalpitate ako, o kaya naman meron ako talagang, minsan tumataas yung dugo ko, lalo pag nagugulat ako. Ang asawa ko alam na niya yan. Pag meron siyang sasabihin, magbibigay ng prelude, may sasabihin ako, huwag ka munang magagalit. Ano yon? Huwag ka munang magagalit. Ano nga yun? Bahala ka. Sa dahan-dahan. And ako, I'm still learning it. I'm still learning to actually control myself. So many people, tingin ko lang yung pagiging counselor ko, parusa ng Lord sa akin. Kasi napaka-impatient mo o makinig ka ngayon sa mga tao. At pag nakinig ka sa kwento ng mga tao, imposible kang maging impatient. You have to understand them, where the pain is coming from. You could not really hurry it up. You really need to listen. So I'm actually saying that my healing comes from listening to the pain of other people. Then I begin to understand myself as well. No? Letter C is, of course, connect with God, that we should depend on God. I don't know if you are still using scriptures sa meditation ninyo. Yung iba nagme-meditate with songs lang, pero sana the entrance of the Word of God brings light eh. At sana yung tamang pag-unawa ng Scripture, magamit natin yun sa mga issues natin. You know? And of course, the Holy Spirit, who is our counselor. And E is to always express your purpose. Go back to what you think God has called you to do. Always go back, no? Always go back to that. Now, bago tayo magtapos, meron lang akong isang, this is a very short reflection, I hope, about kay Peter. Naalala natin si Peter, I would say na nag-drift si Peter. Remember, after the resurrection, si Peter ay nagbalik ulit sa pangingisda.
Natagpuan siya ng Panginoon sa pangingisda, pagkatapos bumalik siya sa, sabi, you will be fisher of men, and then out of disappointment, he went back to fishing again. No? I think as young adults, there would be moments in your life where parang nawalan ka ng sense of purpose, and ang resolve mo is just to revert back to what you were used to doing. No? Balik na lang ako dati, kasi I would consider that as a drift. What drift looks like sa young adult, no? Busy. Yung iba sa inyo are so busy. Actually, may tinatawag na high-functioning depression. Depressed ka, but you're not paying attention to your inner self. Ang ginagawa mo, nagtatrabaho ka na nagtatrabaho para manumb yung sarili mo from all your emotional pain. So in that way, you can be high-functioning, pero depressed pala at the same time. So si Peter, sa John 21:3, sabi, I'm going fishing. And then they went out. Bumalik na ako sa dati, alat pa rin. Mangingisda na lang ako kasi yun na lang ang alam kong gawin. Pero kagaya nung dati, wala kaming huli. Which adds to the frustration. Active but directionless. Returning to what is familiar instead of what is purposeful. And I think tendency natin yan, pag nagkakaroon tayo ng failure, tingnan mo nga yung katabi mo, ilang kabiguan na ba ang dumating sa buhay ng taong yan? As a young adults, nag-i-endure tayo ng maraming mga failures sa life natin, ano? But there was an encounter with the Lord Jesus Christ, no? In John 2:21, 5-6, sabi ng Panginoon sa kanila, have you any fish? Meron na ba kayong nahuli? Haven't you any fish? May nahuli na ba kayo? Minsan yung tanong ng Panginoon, di mo alam kung adding insult to injury eh. Bakit? Wala na nga kaming huli, tinanong pa, may huli kayo? Alam mo yung pang-asar yung mga taong nadapa ka na o nauntog ka na, tao sabi sa'yo, masakit. Parang nga, siguro naman tama naman ang motive ng Lord. Ako lang siguro nag-i-interpret ng ganun. Pero, these questions are actually poignant, no? Then He instructs, throw your net on the right side of the boat. Again, these were, experienced fishermen. At kagaya nung una, they know when to cast their net and they know when is it the right time to really have great catch. Pero I think, ang maganda dito, it reminds us that Jesus enters yung real life situation natin. Kung ako si Jesus at may pagkabungangero ko, sasabihin ko, hoy Pedro, nagbalik ka na naman dyan sa dati mong buhay. Wala ka na talagang ginawa sa buhay mo kung hindi. Bumalik na lang dati. Akala ko naman, Kristiyano ka, nakakahiya ka talaga. Sanay na sanay ako, no? Kasi ganyan ang environment sa bahay. Minimimik ko lang yung environment sa bahay. Pero in this case, ang Lord, wala naman. At alam mo, medyo natuwa pa ako kasi hindi ko alam dahil, alam mo ba yung portion doon, ang sabi si Jesus daw nag-prepare ng breakfast for them? Natuwa ako doon kasi usapang pagkain, nai-stimulate ako talaga eh. Pero at that time, I really felt like Jesus was so concerned about them that He even prepared a breakfast for them. No? He did not get it dun sa mga hinuli nila. It was something that He already prepared for them, which was, I found that very moving, no? But there's also care and direction. Sabi ng Panginoon, Jesus meets the need, they saw a fire with fish on it and some bread. And sabi niya, come and have breakfast. Wala kang rebuke muna eh. Walang rebuke. Ako iniisip ko si Jesus nakaganon eh. Bumalik na naman kayo sa pag-iingista, talaga kayo ha, titikas ang ulo nyo ha. Hindi ganun eh. Sabi niya, kayo muna. Kumain kayo. Mag-almusal kayo. And I think this is where direction comes in. Throw your net on the right side, but later on, the restoration of identity. What this means for young adult, maybe Jesus sees the exhaustion, but He responds with care. He's actually... minsan iniisip ko yung kwento, maganda, kasi inutusan sila ni Jesus para magkaroon sila ng napakaraming huli. I'm so fascinated with the big idea na malaking huli nila. But the more I meditated about Jesus preparing a breakfast for them, I'm beginning to see that Jesus really cares for them more than what they can do. No? That the Lord really attended to them personally. At sabi niya, hali kayo. And I don't know, baka yung iba sa inyo kasi nagdidrift kayo. Maybe at one point of your life, you knew that you were sure on what to do, and then life happens. Di ba? Ano yun? Kung kailan alam ko na sana, nagka-pandemic naman. O nagkasakit naman ako. O kaya nagkaroon naman kami ng ganitong problema and then you started to drift.
But I think even in those moments, the Lord is there to show that He cares for you, that He even cares for your needs more than your achievements. More than your achievements, no? So Jesus sees confusion and provides direction. And then also Jesus sees failure and restores identity. And then, pagkatapos, binalik niya si Pedro dun sa purpose niya, no? Feed my sheep and follow me. So this time, the purpose is rediscovered. Purpose is not found in pressure, but in following Jesus. Tandaan niyo po ha, and I hope yung mga churches natin, medyo kailangan nating i-evaluate yung napaka-legalistic attitude natin sa simbahan na parang ang spirituality ay nakasalalay sa dami ng ginagawa. Well, ang totoo yun, dapat namang magsipag tayo, marami pa rin gagawin sa kaharian ng Panginoon, pero the Lord is concerned about us, no? Kesa po yung mga achievements natin o ginagawa natin para sa Kanya. I hope we also reflect that in our church, no? So purpose is not found in pressure, but in following Jesus, and mission is lived out through people. Sabi, feed my sheep. And direction becomes clear through daily obedience. So ang conclusion lang siguro para sa mga young adults natin, again, I'm hoping you're not at that point that you're drifting. Kasi as young adults, nagpipik kayo eh. Actually, hindi nga bagay sa inyo yung huminahon ka. Kasi hindi ka mahinahon. Meron pong isang nagsulat, shepherding horses. And young adults daw are like horses, wild horses. Tingnan mo yung katabi mo. Pag umariba yan, talagang Ang problema daw sa mga wild horses, they exercise so much power, but they don't have a sense of direction. They need to have a master para nang sa ganun mapasunod sila. So, tingnan mo yung katabi mo, baka so much energy, nagpipik kayo eh. By the time you're moving towards 30, you understand your strength, you understand kung ano yung contribution mo, you understand how you can make a difference in the lives of people. You're beginning to understand yung sense of worth mo rin. Ganito pala ang tawag ng Panginoon sa akin. I hope na wala ka doon sa point ng drifting, you know? But even if you're at that point, ang sinusundan naman natin is a master who cares for us. More than our achievements, more than our, the fish that we catch, He's also concerned about us. No? So sabi dyan, when you feel lost, Jesus gives direction. When you feel exhausted, Jesus provides care. And also Jesus restores identity and Jesus calls you forward. Okay? So siguro po gawin natin, mag-form tayo ng groups of 3 muna, and can we just pray for one another? Share lang briefly about your thoughts and perhaps any let's be purposeful this time. What can we pray for you? All right? Or maybe you can say na, I feel like I'm drifting and I really pray that I would be more purposeful in life. Maybe you can be open about your current struggle at the moment, and let's be direct and specific sa pagpe-pray po ng mga requests natin. Let's do that.
Kasi, alam mo kayo mga sindikato, yung SM, situation niya,
Ayan. Maraming salamat po ulit sa pakikilahok sa ating session. At nawa po no ang ating mga natutunan, ng ating mga natakel, ating mga understanding ay ating maibaon sa ating kanya-kanyang churches para mas matulungan pang mapalago yung ating mga young professional at ang ating mga young adult sa ating workplace, sa ating simbahan. No? At ngayon po, habang nagpe-prepare pa po, habang nagtinatapos pa po ang iba, we will go into a short break po, no, hanggang 2 p.m. po, so we can do retouch. The exhibit hall po is still open, and kindly vacate na lang din po yung mga tables kasi lilikpitin po nila as we prepare to the next session that we're going to have. So you can move naman po sa likod yung mga nakaayos na po na upuan at ililigpit na po kasi nila yung table. Ayun lang po, please be sure to be back here po at 2 p.m. Kasi di ba nilipitan rin po yung mga table? Ano po ba? Sa hindi na po. Sa po hindi na raw. Yung nandun lang sa dulo. Kasi yung sinarado. Ay, yung mga gas na. Yun na lang po siguro ang ano po, pati yung mga Sige po. pero marami tinatawag po yun na lang so para thank you po. Salamat.